maglalaba at magluluto ako ng aking pananghalian ngayong araw. At isasama ko rin kayo sa follow-up check-up ng aking anak. Kamusta ang lahat? Mayong adlaw sa tanan. Schedule nga pala ngayon ng paglalaba ko ngayong araw, kaya nagsalang na ako dito sa washing machine nang sa ganun mabawasan ang aking mga kukusuting damit. Sa mga hindi pa nakakaalam, hand wash nga pala ako maglaba dito sa bahay ng aking mga amo, mga auntie. Pero pag feeling ko na marami ang aking mga labahin tapos merong mga damit na mahirap kusutin, ay sinasalang ko sa washing machine. Nang sa ganun hindi naman ako mahirapan sa pagkusot. Hindi yan alam ng mga amo ko, diskarte ko lang talaga yan nang sa ganun ang pagana ng aking trabaho. Sa mahigit 3 taon ko na dito sa kanila, hindi pa naman nila ako nahuli or napagalitan dahil hindi naman sila pagmasid pag nagtatrabaho ako. Siguro kung mapansin man nila ako o mahuli na nagwa-washing pala ako sa oras ng aking paglalaba, ipaliwanag ko na lang din ang aking dahilan nang sa ganun maintindihan din nila ako, kasi alam ko naman na maintindihan din naman ako ng aking mga amo. Pero merong mga damit na kinukusot ko talaga na kahit na mahirap naman kusutin, katulad nitong damit ng amo ko na para sa mga golf niya. Iba rin ang sabon para sa mga damit niyang mga ito. Pero pagdating naman sa amo ko na lalaki, wala naman siya pakialam, kahit na mga damit pa niya yan sa golf ay okay lang naman kahit anong sabon. Walang kaarte-arte itong amo ko na lalaki pagdating sa mga paglalaba sa kanyang mga damit. Maliban sa sabon niya para sa kanyang katawan kasi sensitive skin itong amo kong lalaki. Nakasitapil na lotion at saka sabon itong amo kong lalaki. Hindi katulad sa amo kong babae na Dove lang ay sapat na. Ang kasensitive ng balat ng amo kong lalaki ay namana ng aking alaga. Anak mayaman itong alaga ko, pero ang balat niya ay maraming piklat, lalong-lalo na sa kanyang mga paa. Hindi pala talaga madali pag sensitive ang iyong balat. At nang matapos ko ng kusutin ang mga damit na dapat kong kusutin, ay nag-antay muna ako nang matapos ko ng paikutin ang mga nakasalang doon sa loob ng washing machine. At habang inaantay kong matapos ang aking sinalang, ito naman na tumawag ang aking mag-ama. Tapos na daw sila sa kanilang follow-up check-up, kaya ito kumain muna sila sa Jollibee bago umuwi. Sabi daw kasi ng doktor, habang ginagamot siya ay pakainin muna siya sa mga pagkain na bawal. Tignan muna daw kung ano ang reaksyon sa kanyang katawan. Kaya inorderan siya ng fried chicken dahil paborito talaga ito ng batang to. Pero simula nung nagpapagamot siya sa kanyang mga paa ay umiiwas muna siya sa mga bawal, lalong-lalo na sa mga malalansa. At isa ang fried chicken na pinapaiwas sa kanya. At mabuti na lang ay naiintindihan din ng batang ito yung mga pagkain na bawal sa kanya at hindi talaga siya namimilit pag bawal. Pangalawang beses na nga pala itong pagpa-check up nila dito sa derma. Saka lang namin nalaman na eczema pala yung mga sugat-sugat niya sa kanyang mga paa. Yung unang 2 doktor kasi nag-check up sa kanya, hindi naman yun mga dermatologist, kaya hindi natukoy kung ano yung mga sugat sa kanyang mga paa. Kaya kanina sa kanilang follow-up check up ay in-advise ng doktor na pakainin daw siya ng mga bawal sa kanya nang malaman kung anong reaksyon sa kanyang mga paa. Hindi lang sa kanyang mga paa kundi pati na rin sa kanyang buong katawan. Dahil nung hindi pa siya nakapagpa-check up sa dermatologist, nung kumain siya ng mga bawal ay nagka-rashes ang kanyang buong katawan at ang mga sugat sa kanyang mga paa ay lalong lumala. Kaya ito ngayon under observation na naman siya after 2 weeks na binigay ng gamutan sa kanya. So far okay na ang kanyang mga paa at wala na mga sugat. Pero medyo namumula pa ang mga part na medyo malalim ang sugat dahil siguro sa manipis pa ang mga balat. Kung ano ang mga gamot na binigay sa kanila sa una nilang check up ay ganun pa rin kanina ang binigay na gamot. At after 2 weeks ay babalik sila ulit doon sa derma nang malaman kung may reaksyon yung mga kinakain niya na bawal sa kanyang katawan, lalong-lalo na sa kanyang mga paa. Hoping and praying kami na sana walang reaksyon sa kanyang katawan nang sa ganun ma-stop na ang kanyang gamutan. Hindi baling magasusan ako, ang importante mawala na mga sugat sa kanyang mga paa at hindi na babalik. Hindi biro magpaggamot sa dermatologist na tinatawag dahil nakakabuti